Ika-7 taon noong 1900s sa bayan ng Flora, Apayao. Tahimik ang gabi. Sa paligid, ang mga puno'y parang mga bantay na nakamasid. Ang ilog na dumadaloy ay tila may binubulong na lihim. At sa gitna ng katahimikan, isang pamilya ang tinawag pabalik sa kanilang pinagmulan. Ito ang karanasan ni Reverson Tomas, o mas kilala sa palayaw na As-As. Isang abogado mula sa Maynila. Matapang sa korte, mabilis ang dila, at palaging nananalo sa mga kaso. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may aninong hindi pa niya nalalampasan. Isang umaga, natanggap niya ang balitang bumagsak ang kalusugan ng kanyang lolo, si Dato Andres Tomas, ang pinuno ng kanilang lahi. At hindi lang basta pinuno, kundi mandirigma. Isang tagapagtanggol hindi lamang ng tao, kundi laban sa mga halimaw na pinaniniwalaan ng kanilang baryo. Nang nabasa ni As-As ang sulat, nanlamig siya sapagkat malinaw ang nakasulat. Umuwi ka na. Oras na para ipasa ko sa iyo ang lahat. Umugot siya ng malalim na buntong hininga. Sa Maynila, isa siyang taong naniniwala sa ebidensya, batas, at lohika. Pero sa kanyang probinsya, ang mga kwento ng mga aswang, engkanto, at mga halimaw ay hindi basta alamat. Bahagi ito ng buhay nila. Bago siya nag-impake, nakatulala siya sa bintana. Naalala niya ang mga araw ng kanyang kabataan. Paano siya tinuruan ng kanyang lolo. Hindi lang sa arnis o paggamit ng bolo at iba pang sandata, kundi pati sa tibay ng kalooban. Sabi pa ng kanyang lolo noon, hindi lang katawan ang dapat pinapalakas, As-As, pati puso, isip, at kaluluwa. Kapag mahina ang isa, pag hindi balanse, doon ka babagsak. Ngumiti si Ash kahit may lungkot. Noon iyon, bata pa siya. Ngayon, bugado na, at matagal na rin siyang hindi bumabalik. Kinabukasan, bit-bit ang maleta ng kagamitan. Bumiyahe siya pabalik ng Apayao. Sa daan, rinig ang alingaw-ngaw ng mga kampana ng baryo. Tila nagbabadya ng isang pagbabalik na matagal nang inaantay. Pagdating niya sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng mga kamag-anak. May ilan tuwang-tuwa, may ilan malamig ang mga tingin. "Uy, balikbayan na abogado!" Bulong ng isa niyang pinsan na may halong biro pero may pait. Ngumiti lang si As-As. Buti andito pa rin kayo. Akala ko nagsilipat na rin kayo ng Maynila. Pinagmasdan niya ang bahay. Kahoy pa rin, malalaki ang poste, at nakaukit ang mga lumang simbolo na nagtataboy ng mga masama. Sa loob ng bahay, nakahiga sa banig ang kanyang lolo. Maputla, mahina, pero matalim pa rin ang mga mata. As-As, mahinang sambit ng matanda, at tinawag siya papalapit. Habang kinakausap siya ng lolo, bumalik sa kanyang alaala ang kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang mga Tomas ay hindi lang kilala bilang pamilyang namumuno sa baryo, kundi kilala bilang isang pamilya ng magigiting na mandirigma. Mga tagapagtanggol sila ng baryo, hindi lang laban sa mga masasamang uri ng tao, kundi laban din sa mga nilalang na ayaw banggitin ng mga tao. Isa sa mga narinig niya pagdating niya sa baryo ay ang sangil, isang uri ng aswang.
Mangkukulam na nagtatago sa anyo ng tao, pero kapag gabi, nagiging mabangis na hayop. Kamakailan, sabi ng mga tao, may mga aso at baboy na bigla na lang nawawala sa palayan. At kiwig, itim na baboy na may matang tao, o minsan raw nakikita ito tuwing ritual sa gubat. Palihim na nagmamasid at ang sinumang titingin nito, sinasabing mamamatay sa loob ng 1 taon. Minsan nag-aanyo rin siyang parang kambing. Lumaki si As-as na sanay makarinig ng ganitong kwento noon. Pinapaniwala siya ng kanyang lolo. Pinapasanay sa pakikipaglaban. Pero nang tumanda siya, iniwan niya yon. Pinili niya ang batas ng tao kaysa sa batas ng dugo. Ngunit ngayong gabi, ibinunyag ng kanyang lolo ang totoong dahilan ng kanyang pag-uwi. Hindi lang para basain ang huling habilin nito, kundi para ipamana ang isang bagay na higit pa sa ari-arian, isang anting-anting o bertud ng kanilang pamilya, nakasabit sa maliit na supot na yari sa balat. Inipon mula sa dugo, pawis at panalangin ng kanilang mga ninuno. Bilang isang mambabatas na may hawak sa aking huling habilin, sa iyo ko rin ipagkakatiwala ito, As-as. Hindi kita pipiliting tanggapin ito, pero alam kong alam mo ang gagawin dito, sabi niya. Tumahimik ang siling. Huling nagsalita ang isa sa mga pinsan, si Rogelio. Bakit siya? Tang, taga Maynila si As-as. Ilang taon na siyang hindi umuuwi. Wala na siyang alam sa baryo. Kami ang naiwan. Kami ang nagtanim. Kami ang nag-alaga. Tapos ibang aani. Ang ilan ay pumalakpak, sumang-ayon. Ang ilan ay hindi nagsalita. Ramdam ni As-as ang init ng kanilang mga mata, ang puot na halos umuusok. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang may sigawan mula sa labas sa hindi kalayuan. Tumakbo ang lahat palabas. Ang ilaw ng mga suloy kumikislap sa dilim. Doon natagpuan nila ang isang kubo na halos punit-punit. Ang dingding, warak-warak, na parang gawa ng matalim na kugo. Ang amoy ng dugo'y kumakalat sa hangin. Sa loob, wala ang kanyang pinsan na si Andoy. Tanging bakas ng dugo at kalmot ang naiwan. May nagsabi mula sa gilid, "Hindi yan gawa ng tao. Aswang ang may gawa niyan. At hindi ordinaryong aswang." Napatigil si As-as. Ang kanyang utak ng isang abogado, sanay sa ebidensya. Pero ngayon, nakikita niya mismo ang pruweba, ang marka sa lupa. Hindi normal, malalaki. Parang pinagsamang paa ng hayop at kamay ng tao. Lumapit siya. Sinuri ang bawat bakas, katulad ng isang investigador. Isa-isang pinagdugtong ang pira-pirasong mga ebidensya. Hindi basta sumalakay. Pinili nito. Isa lang ang target. Bulong niya. Bakit sa dami-dami ng bahay dito, ang bahay pa ng pinsan ko ang sinalakay? Tanong nito sa sarili habang taimtim na nag-iisip. Sabay sabi ng isa na taga-baryo, pangatlong kaso na yan ng namatay. Ngayong buwan na iho. Pare-parehas. Tumas ang tinira. Puro ka-apelyido nyo. Nagulat si As-as at nanlaki ang mga mata. Tama ang hinala ko.
may pumupuntirya sa angkan natin. Nagulat ang ilan, pero si Asas lalong napatigil sapagkat kung tama ang hinala niya, hindi lang basta halimaw ang nasa baryo, hindi basta-basta ang pinupuntirya. Piling tao, ibig sabihin, mautak, maaaring tao o isang matalinong halimaw. Habang abala ang lahat sa pagsisiyasa, pakikipagchismis at pakikipagtalo sa isa't isa, sa gilid ng kagubatan, tila may matang nakamasid at nang pumikit si Asas, para bang narinig niya ang bulong ng isang nilalang. Isa ka sa susunod. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang takot sa buong Flora. Isang umaga, natagpuan ng mga magsasaka ang tatlo sa mga kalabaw ng mga tumas, ang punit-punitang laman. Nakalatag ang mga buto at walang natira kundi ang amoy ng dugo. Sa tabi ng bangkay, may mga bakas ng paa. Hindi tao, isang bagay na parang hinugot mula sa bangungot. Tahimik ang lahat habang binubulong ang isang pangalan. Mga tumas na naman ang tinarget. Napansin ni Asas ang galit at pangungutya ng ilan niyang pinsan. Bakit puro tayong pineperwisyo? May personal na pakay ang may kagagawa nito. Sino ba sa atin ang may pinaka magbe-benefit pag sa mga ganitong sitwasyon? Saan? Sino bang bibida? Sabay sabi ng isa niyang pinsan habang tumitingin kay Asas ng matulis. Pinisil ni Asas ang kamao. Hindi siya sumagot. Ngunit alam niya, may tama sa hinala ng ilan. May tao o halimaw na nasa likod ng mga pangyayari. Isang mastermind. Kasama ang dalawang kapatid na lalaki, nagsimula siyang mag-imbestiga gamit ang lohika ng isang abogado at mata ng isang mandirigma. Pinag-aralan nila ang mga bakas hanggang sa makarating sila sa isang liblib na kubo sa gilid ng palayan. Tahimik ang paligid. Wala ni isang kuliglig. Kahit ang mga aso sa baryo ayaw lumapit. Pumasok sila at tumambad ang mga garapon na puno ng bigas na tila may pako at buhok, at mga bote ng tubig na kulay itim. Bruha! Pulong ng isa sa kanyang kapatid. At parang tugon sa kanilang hinala, biglang bumukas ang pinto. Isang lalaki na may hawak na pana, parang hunter ang nakatayo. Nanlilisik ang mata. Ngunit hindi iyon ang nakakatakot. Dahil habang tumatagal, nagbabago ang anyo niya. Ang muka umahaba. Tumubo ang tila mga buto sa balikat at mga mukha nito. At unti-unting lumalaki ang katawan. Nagtriple ang laki. At nagumpisang gumaralga. Ang sangil. Takbo! Sigaw ni Asas sa mga kapatid. Ngunit huli na, sumugod ang nilalang, mabangis, mabilis. Nabitawan ni As ang kanyang baril at saka sinambot ang bolo. Nagpaulan ng bala ang kanyang kapatid, ngunit tila wala itong pisa. Nagpatuloy ang laban. Tumalon ang sangil, halos maabot ang kanyang leeg. Naramdaman ni Asas ang init ng hininga ng nilalang. Sa isang iglap, naalala niya ang mga turo ng kanyang lolo. Huwag mong labanan sa lakas. Gamitan mo ng galaw. Utakan mo. Nakisabay siya. Sa mismong segundo na tumalon ang nilalang, ikinambyo niya ang kanyang katawan at ibinaon ang bolo sa tagiliran
Napasigaw ang sangil, gumulong sa lupa at humandusay na duguan. Habang pinagmamasdan at sinusuri niya ang bangkay, nanginginig ang kanyang kamay. Napaisip siya nang tignan ang kuko ng sangil at sa biglang pag-atake nito sa kanila. Hindi ito ang tumira sa mga kadugo natin, bulong niya. Nagpanik siya bigla. Nung nakita niya tayo, biglang umatake. Parte lang ito ng mas malaki pang imahe. Dagdag pa niya, sabay nag-umpisang mag-isip uli. Pagkatapos ay umuwi kasama ang dalawang kapatid. Ibinalita nila sa kanilang angkan ang pangyayari. Mas nagkagulo ang pamilya, pero si As-As tahimik na nag-iisip sa gilid. Ilang linggo ang lumipas. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ni As-As hanggang sa isang gabi. May sinusundan si As na lead papasok sa gubat. Sa loob ng kadiliman, may nakita siyang grupo ng mga mambunong, mga shaman, nakapalibot sa isang batang nakagapos. May isa pang baboy sa tabi. Ngunit nang tumingin si As-As, napatingin siya ng gusto sapagkat ang baboy ay may mga mata ng tao. Kinilabutan siya. Alam niya yung ganitong uring halimaw. Isang kiwig. Parang naramdaman siya ng nilalang. Biglang tumingin ito diretso sa kanya. At sa harap ng lahat, nag-iba ng anyo ang hayop. Ang baboy ay nagdugtong-dugtong ng buto. Tumubo ang mga sungay at naging malatao. Ngunit may katawang anino. Isang halimaw na parang pinagsamang kambing at tao. Kalaban! Sigaw ng isa sa mga shaman. Napilitan si Ash na tumakbo palabas ng gubat. Hindi dahil takot siya. Tumakbo siya dahil nag-iipon siya ng ebidensya. Nais niyang ipakita sa mga tao ang katotohanan. Ngunit mabilis ang kiwig. Sa bawat hakbang, tinig niya ang kalabog ng mga kuko nitong humahabol. Hinarap ni As-As ang kiwig. Nagpambuno sila. Sa gitna ng paglalaban, nagtapon si As-As ng asin mula sa dalawa niyang supot. Dahilan para bahagyang umatras ang halimaw. Inilabas niya ang kanyang baril at pumutok. Ngunit hindi yun sapat. Kaya't nang sumugod muli ang kiwig, sinalubong niya ito ng bolo at isang malakas na sigaw. Nagtagpo ang tao at halimaw sa gitna ng apoy mula sa mga sulok ng mga shaman. Tuguan, sugutan, at halos mawalan ng hininga si As-As. Ngunit sa huli, sa pamamagitan ng isang mabilis na saksak sa leeg, bumagsak ang kiwig. Nagsisisigaw ng malataong ungol bago tuluyang bumagsak. Dinala ni As-As ang katawan sa baryo at doon niya pinakita sa lahat. Hindi kwento ang mga ito. Hindi alamat. Totoo ang mga halimaw at nandito sila mismo sa paligid natin, sabi niya sa mga taga-baryo. Tahimik ang mga tao, ngunit mula sa kanilang katahimikan, may ilan na napahanga at ang ilan sa kanyang pamilya ay lumapit at kumampi sa kanya. Unti-unti kinilala nila ang kanyang tapang. Ngunit sa loob ni As-As, alam niyang hindi pa tapos. Maaaring napuksa niya ang sangil at kiwig, pero hindi maalis sa isip na hindi pa tapos. May mga bagay-bagay pa na hindi pa niya napagtatagpi-tagpi. Naisip niya na yung mga napatay niyang halimaw ay gumalaw lang sa mga natural nilang ugali. Pag nakakita ng kalaban, kusang lalaban. Parang maikukumpara
sa ahas na natural na tutuklaw pag nakaramdam ng panganib. Sa isip-isip ni As-as, hindi ang mga halimaw na to ang tumira at umisa-isa sa mga kadugo niya. Habang ang lahat ng Tomas ay nagtitipon sa ancestral house nila, sa kabilang dulo ng baryo, may isang pinsan siyang nagkakalaiti sa inggit, si Rogelio. Matagal nang may tinatago inggit kay As-as simula nung bata pa. At ngayong nakikita niya yung unti-unting pagkampi ng pamilya kay As-as, lalong sumudhi ang kanyang puot. Kaya't isang gabi, lihim siyang nakipagtagpo sa isang lalaki. Matanda na pero matipuno, tahimik at may malamig na aura. Ang kanyang balat, maputla. At kahit nasa gitna ng gabi, parang ayaw siyang lapitan ng mga aso at ibon o kahit na anong mga hayop. Balita ko tumutumba ka raw. Hindi lang ng mga mababangis na hayop, kundi pati mga tao. Bulong ni Rogelio. May ipapatumba ako sa iyo, sabi niya, nang naggagalaiti sabay abot ng pilak. Tumango ang lalaki. Isang mumbaki, isang hunter na minsang kilala bilang bayani. Ang kanyang pangalan, Agpao Kilan. Kaibigan mismo ni Dato Andres, ang lolo nila. Ngunit hindi alam ni Rogelio, ang taong kaharap niya ay hindi na tao. Sapagkat sa dilim, si Agpao Kilan ay nagiging isang nilalang na bunga ng kasakiman at tugo. Nang siya'y bata, namatay ang kanyang pamilya sa gutom at sakit. Naiwan siyang uhaw sa lakas at kapangyarihan hanggang sa nakipagkasundo siya sa mga aswang sa bundok ng Flora. Kapalit ng kapangyarihan, kinailangan niyang uminom ng dugo. At mula noon, ang kanyang katauhan ay nabahiran ng sumpa. Sa gabi, humahaba ang kanyang mga buto, bumibiyak ang kanyang panga, at ang kanyang mga matay nagiging pula. At sa tuwing siya'y kakain, inuusal niya ang pangalan ng kanyang biktima, parang panalangin ng kasalanan. Ilang araw matapos nito, niyaya ni Rogelio si As-as na uminom. Magkaayos na tayo, pinsan! Tara, tagay tayo! Dahil sa pagod at marahil para magbigay ng kapayapaan, pumayag si As-as. Ngunit, habang lumalalim ang gabi, unti-unting nararamdaman niya ang kakaibang lamig. At mula sa dilim, narinig niya ang tunog ng mga butong nagkakalas. Ang pag-ungol na parang halimaw na niluluwal ng lupa. At nang siya ay lumingon, doon niya nakita ang mumbaki, isang matipunong matanda na puno ng ukit sa katawan, mga ukit ng baybayin na unti-unting nagbabago ng anyo. Tumakbo si Rogelio papalayo habang sumisigaw na tumatawa sa kalasingan. Katapusan mo na, As-as! Tumayo si As, kalmado na tumitig sa mumbaki na nag-aanyong halimaw. Hindi ka na sana bumalik, bata, sabi ng nilalang habang umaabot ang mahahabang kuko. Nanginginig ang katawan ni As-as, ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa pagkilala. Sapagkat ang halimaw na kaharap niya ay namukhaan niya. Naalala niya nung bata pa siya. Kasama siya ng kanyang lolo palagi.
Minsan sa training, minsan galing sa mga misyon. Ang matandang Mumbaki ay ang kaibigan ng lolo niya. Nagsalita uli ang halimaw. Makakakain na naman ako ng isang Tomas. Iba ang dulot sa akin ng dugo nyo. Bawat sip-sip ko ng dugo nyo, lalo akong lumalakas at bumabata, sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni As-as. Medyo tipsy pa at tumawa at sinabing, King ina mo, tang, ikaw pala yung bumibiktima sa mga kadugo ko. May dugo ka palang ahas, sabi niya, nalasing. Teka, ba't ngayon mo lang ginawa to? Alam ko na. Takot ka kasi sa lolo ko. Ngayon mo lang nagawa to kasi mahina na siya. Traitor! Biglang nagbago ang ekspresyon ng Mumbaki. Naging seryoso at dali-daling umatake. Nagkaroon ng matinding labanan. Tumama ang mga kamao, ang mga kuko at mga bala. Dugo ang kapalit ng bawat segundo. Ngunit sa huli, si As-as ay bumagsak. Sugatan, halos mawalan ng malay. At habang nakahandusay siya, narinig niya ang bulong ng halimaw. Inuusal ang pangalan ng bawat Tomas na kanyang pinatay. Isa-isa, malinaw. Para bang bawat pangalan ay kasalanang hindi na mabubura. At doon, bago siya mawalan ng ulirat, narinig niya ang huling salita ng Mumbaki. Ipapadala ko ang ulo mo sa lolo mo. Pero bago pa matapos ang Mumbaki, si As-as, tinapunan ng asin ang mga mata nito at nagliyak. Nagsisisigaw ang Mumbaki sa sakit. Dali-dali namang tumakbo si As-as papalayo. Sugatan. Hingal na hingal si As-as habang dumating siya sa ancestral house ng kanilang angkan. Duguan ang kanyang braso, gasgas ang mukha at halos hindi na makatayo. Pagpasok niya, sinalubong siya ng maingay na tinig ng kanyang mga pinsan, mga tiyuhin at tiyahin. Lahat nakapalibot sa higaan ng kanilang lolo Andres. Si Andres, dating maalamat na mandirigma sa buong baryo, ay ngayoy halos hindi na makahinga. Pinilit niyang itaas ang kamay at tinawag si As-as. As-as, halika rito. Garalgal niyang tinig, halos pabulong. Lumapit si As-as. Lumuhod sa tabi ng kama at hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang lolo. Ilabas mo ang anting-anting na binigay ko sa iyo. Inilabas ni As-as ang anting-anting at binigay ito sa kanyang lolo. Tapos narinig niya bumulong ang lolo niya sa bertud o anting-anting. Kung sino man ang may hawak ng bertud na to, kung siya ay karapat-dapat, siya ang magtataglay ng kapangyarihan ng aming mga ninuno. Nagliwanag ng maikling sandali ang anting-anting at inilapat ito sa mga palad ni As-as. Gagabayan ka nito tulad ng paggabay nito sa akin noon. As-as, ikaw na ang... Hindi natapos ang sasabihin ng Lolo Andres at nawalan na ito ng hininga. At sa huling paghinga, umikit si Andres.
Iniwan silang lahat sa gitna ng kalungkutan. Habang nagdadalamhati ang mga Tomas sa silid, biglang sumabog ang ingay. "Hindi pwede!" sigaw ng pinsan niyang si Ernesto at si Rogelio. Ang mga pinsan ni As-As na kontra sa kanya. Bakit sa kanya mapupunta ang Bertul? Siya lang ba ang magiting na Tomas dito? Tayong lahat may dugo rin ng Tomas. Yung tatay ko, ako, si Rogelio. Pwede namang kahit sino sa amin. Bakit siya pa? Sigaw ni Ernesto. Tama! Dagdag ni Rogelio na parang tuta sa gilid. Nagigilty sa pagtraidor kay As-As. Habang nagkakagulo at nagtutulakan, si As-As, nanginginig pa sa sakit at pagod, ay biglang tumayo. Nilapatan niya si Ernesto at bago pa makapagsalita ang pinsa, isang malakas na sampal ang tumama sa mismong pisngi nito. Tahimik ang lahat. "Tumigil kayo!" sigaw ni As-As. Nanginginig ang boses ngunit matatag ang titik. "Wala na si Tatang. Sa halip na magtulungan, inuunan niyo pa ang kasakiman. Hindi ako ang kalaban niyo. Hindi ako ang dahilan ng dugo at kamatayan na bumabalot sa atin. Ang halimaw na Mumbaki ang tunay na salarin." Natahimik ang buong pamilya. Ang ilan nanlumo, ang iba unti-unting namulat. Huminga ng malalim si As-As at tumuloy. "Hindi ako perpekto, pero isa lang ang malinaw. Magkapamilya tayong lahat. Kung hindi tayo magtutulungan ngayon, lahat tayo'y magiging bangkay bago pa mag-umaga. Pinili ko kayong protektahan kahit hindi niyo ako pinaniniwalaan at piniling pagtaksilan." Sabay tingin kay Rogelio. "Tulungan niyo akong labanan ng Mumbaki. Hindi ko kaya ng mag-isa. Gawin niyo para kay Tatang, para sa pamilya natin." Tumulo ang luha ng isa niyang pinsan at sumunod ay isa pa, hanggang sa unti-unti yumuko si Ernesto. Hawak ang pisnging sinampa. "Ilabas ang mga armas!" mahina niyang wika. "Lalaban tayo." At nagkaisa ang mga Tomas sa gabing yon sa pamumuno ni Reverson As-As Tomas. Habang nagkakaisa ang pamilya, dumagundong ang sigaw mula sa labas ng baryo. Ang mga aso nag-uunahang tumahol. Ang hangin ay bumigat, parang may nagbabantang bagyo. Sa ilalim ng bilog na buwan, nagpakita ang Mumbaki. Ang anyo niya, punit-punit sa pagitan ng tao at halimaw. Balot ng usok ang balat, at ang mga mata ay naglalagablab na pula. Isa-isang bumagsak ang mga bahay habang dinadapuan ng dilim. Mga sigaw ng babae at bata ang naririnig. "Dalhin niyo mga tao sa ligtas na lugar!" sigaw ni As-As sa kanyang mga pinsan. "Ako na ang haharap dito," bulong niya. Dinala ng pamilya ang mga tao sa may ilog. Nagsindi ng apoy at nagbuhos ng asin sa paligid. Si As-As, hawak ang bolo at isang kamagong na arnis, stick, ay sumugod sa kagubatan upang salubungin ang halimaw na Mumbaki. Sa gitna ng isang clearing, nagbanggaan ang dalawang nilalang. "Bata!" ngisi ng Mumbaki habang naglalakad sa dilim. "Sa dami-dami ng mga Tomas dito, bakit yung taga Manila pa ang humarap? Puro duwag. Puking ina mo ka, traidor!" sagot ni As-As.
sabay umamba ng Bolo. Hindi ko ibebenta ang pamilya ko para sa kapangyarihan, tulad ng ginawa mo sa matalik mong kaibigan. Nagbanggaan sila. Matulin ang mga galaw ng Mombaki. Halos hindi na nakikita ng mata. Tinamaan si Asaas sa tadyang. Tumilapon sa lupa. Duguan. Ngunit bago siya tapusin, biglang nagliwanag ang anting-anting sa kanyang dibdib. Isang apoy na kulay ginto ang bumalot sa Bolo. Nang tumama ito sa braso ng Mombaki, malingaw-ngaw ang kanyang hiyaw. Ang balat ay nasunog at napilitang bumalik sa anyong tao. "Hindi!" sigaw ng Mombaki, nanginginig. "Hindi pwede!" "Paanong?" Sabay tingin sa dibdib ni Asaas ang bertud ng mga Tomas. "Bakit nasa'yo yan?" sigaw niya. Napangisi si Asaas. Binitawan niya ang kanyang armas. "Hindi rin ako kasing hina mo. Lalabanan kita ng parehas. Tao sa tao. Kamao sa kamao." Nagpatuloy ang laban. Ngayon, kamay laban sa kamay. Bawat suntok ni Asaas ay may kasamang dugo. Bawat sipa ay nagdidilim ang paningin. Ngunit hindi siya umatras. Sa huli, parehong duguan, pero nanaig si Asaas. Nakatayo sa ibabaw ng Mombaki. Humandusay ang Mombaki. Hawak ang dibdib. Duguan ang bibig. "Patayin mo na ako!" Pakiusap nito. Halos bulong. "Napapagod na ako sa kasalanan. Marami na akong pinatay na inosente, kasama ng mga kadugo mo. Ang mga pangalan nila ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ko. Sumisigaw. Patawad." Tumulo ang luha ni Asaas habang hawak ang Bolo. "Kay tatang ka na humingi ng tawad," sabi ni Asaas ng pabulong. "Pero sa tingin ko, hindi na mangyayari yon, dahil sa impyerno kang pupunta." At buong lakas niyang itinarak ang Bolo sa dibdib ng Mombaki. Isinaboy ng kanyang pamilya ang asin at langis sa paligid, at sinindihan ng apoy ang katawan ng Mombaki. At sa huling sandali, nagsisisigaw ito. Inuusal ang pangalan ng bawat Tomas na kanyang nilapa. Hanggang sa huli, tinig ng pagkawasak lamang ang natira. Lumuhod si Asaas, pagod, duguan, ngunit matatag. Ang mga pinsan at kapamilya niya ay lumapit at sabay-sabay yumukod. "Mandirigmang mambabatas," sabi ni Ernesto. "Pamunuan mo kami ng mabuti." Sabay ngumiti. Ilang araw matapos ang laban, inilibing si Lolo Andres sa ilalim ng punong nara. Ayon sa sinaunang ritual, inilagay ni Asaas ang anting-anting sa dibdib ng kanyang lolo bago ito tuluyang inilibing at saka muling isinuot sa sarili. Habang dahan-dahan at isa-isang nagsisiuwian ang mga Tomas, hanggang si Asaas na lang ang natira sa puntod ng lolo niya, hawak ang bertud sa dibdib. Sa dulo ng kagubatan, may mga matang nanonood, mga nilalang ng dilim, mga mapupula at matatalim na mga mata. May nagsalita. "Yan ba ang kapalit ni Andres?" Ang tribo ng mga aswang gumagalaw na muli. At dito na nagtatapos ang kwento ni Reverson Asaas Tomas, ang mandirigmang mambabatas ng Flora Apayao.
Napaka-intense ng kwento, di ba? Mandirigmang mambabatas. Ang laban ng dugo at anting-anting. Laban sa taksil at mga halimaw. Ano sa tingin nyo? Kaya pa ba ni As-As ang paparating na aswang na tribo? Kung madaming magko-comment sa mismong post ko, lulutuin ko ang pangalawang kwento ng Mandirigmang Mambabatas. Kung gusto nyo ng mga ganitong usapan, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Dilaw na Kandila. Nagbabahagi kami ng unique, supernatural, horror at mystery stories 3 beses kada linggo. Kung fan ka ng mga kwento ng monster versus monster, good versus evil, ng mga taong may kakaibang lakas laban sa nilalang ng dilim, mga albularyo, mga antingero, babaylan, manggagaway, at tulad sa istoryang ito, isang mandirigmang mambabatas, at iba pa, dito na ang tahanan mo. Nasa tamang channel ka. Kaya i-like, i-share, at mag-comment. Sama-sama nating palaguin ang Dilaw na Kandila channel bilang isang horror community. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pakikinig. At hanggang sa susunod, ito ang Dilaw na Kandila. At ako, si Sir Sick.